Hello, good morning. Isang tulog na lang. New Year na. So we're gonna be welcoming 2026. Ano kaya ang magiging kapalaran ng lahat sa 2026? Ano kaya magiging kapalaran ng ating minamahal na bansang Pilipinas? Masosolve na kaya ang corruption? I wish na masolve na rin, guys. At mabilanggo kung sinong dapat mabilanggo na mga kurakot na mga buwaya, dahil maraming mga mamamayan natin ang naghihirap na imbis itinulong sa kanila ay ipinulsa lang ng mga buwaya. Anyways, wag na natin pag-usapan yan, guys. Importante, masaya tayo, walang sakit sa New Year na darating. Yan ang importante. Ipon ang pamilya, masaya. May salo-salo or wala, basta walang sakit. Masalamat tayo dahil wala tayong gagastusan pang pa-hospital, dahil tayo ay healthy, tayo ay walang mga sakit. Ang importante dyan, healthy lahat, dahil mas magastos pag nagkakasakit, di ba? At sakit pa sa ulo, mangungutang at mangungutang ka, dahil kung walang mga insurance sa hospital, walang PhilHealth or something. Ayan, kaya ingat tayo, guys. Ingat na magkasakit. So kailangan natin gawin na ang New Year's resolution natin is maging healthy tayo sa ating mga kinakain. More on gulay. Iwasan ng sobrang karne. Mas maganda isda, gulay. Pampahaba ng buhay. Yan ang sabi nila. Okay, so ako naman ay may trabaho pa. So hindi ko naman inaano yung mas gusto ko nga na magtrabaho kasi alam nyo na, kailangan natin ng pera dahil magbabakasyon tayo. So kahit man lang yung pang hotel is malibre na, hindi na kailangang ikaskas ng card, para pag uwi, pagbalik dito wala tayong utang sa ating credit card. As much as possible, guys, pag nagbabakasyon ako, babakasyon kami, nagpapadala na ako ng sa account ko sa Pilipinas. Padala na ako ng panggastos para pagbalik dito hindi na mabigat sa bulsa na, kasi dito kahit magbakasyon ka, yung bills na nagdarating sa iyo ay dumarating yun monthly, hindi yun papalya. Kaya kailangan mag-iwan tayo ng budget na kahit wala tayo, may nakukuha sa account na pambayad sa telepono, sa kuryente, sa namin, sa heating, dahil ngayong winter malamig, siyempre naka-heating yung mga na. Kahit walang tao sa bahay, guys, naka-on ang heating, kasi pag hindi mo inon yung heating, pwedeng sasabog yung mga tubo ng tubig, at lalong malaking problema yon, dahil mas magastos yon na mababaha yung basement, maging skating ring yan, kasi pag malamig yung tubig na yan, titigas dyan, so mas lalong magastos. Kaya kahit kami nasa bakasyon, yung aming heating ay naka-on talaga siya, guys, hindi namin siya pinapatay. Total naman is naka-automatic yun. Once na mainit ng loob ng bahay, nag-o-off na ko sa yung machine, and then pag medyo lumalamig na naman sa loob ng bahay, yun, mag-a-on na ulit siya. Naka-automatic lang siya, guys. Kaya okay lang naman, kasi hindi siya, kasi na ko rin siya na yung nakakonek kami noon sa anong tawag doon, gas is yun, lalagyan ng gas yung may tangke yun na malaki, dahil nung nabili namin yung bahay, ganun yung kanyang gas ang gamit niya. Oil, hindi gas, oil. Dideliveran ka ng gas, ay ng oil, kahit walang tao, kasi may siya, mayroon siyang nakalabas sa side ng bahay na tubo na papunta doon sa drum na lalagyan ng oil, ay nilalagyan nila yon
Ngayon, na-try ko siya minsan kasi pinicturean ko yung gauge ng yung tangke, kung nilagyan ko yung date, ganito pala ang laman nito. Tapos dumating yung bill, eksaktong date na nung nagpicture ako, yun din daw ang date na nag-deliver. Wala naman kasi yung gauge nga hindi naman siya umakyat, kasi nagpicture ako noon is hapon na. Usually deliver nila is umaga sila, early morning, ganun. So ngayon, tapos nagkarga ulit sila, nagkarga ulit. So sabi ko, kung nagkarga ng ganitong date, bakit nagkarga ulit ngayon? Ang bayad ng bawat karga nila kulang-kulang $2,000. Kung every month sila 2,000 na hinihigop yung hinihigop ng oil yung pambayad namin na sobra-sobra. So ngayon nagpalit ako ng into electricity. Yun na nga. So every 2 months, pag ganitong malamig na malamig, nagbabayad lang ako ng 400 plus. So imagine ilan ang nasi-save ko sa kulang-kulang 2,000, tapos 400 lang ang binabayad ko. Na mga 450 pinakamataas. Every 2 months yun Tapos pag summer naman, of course aircon, centralized yun. Kahit yung heating centralized. So pag naman guys, pag summer, binibayaran ko siya every 2 months 200 something. So every month is parang 100. Air condition yon. So mas nakakatipid pag yung nang ginamit ko na yung kuryente. Nagpapalit kami ng unit. So pinalitan yung machine. So yung machine nasa labas, napakalaking machine siyang umiikot-ikot yun na parang freezer, ganun. Yun ang nilagay nila sa labas. Tapos yung makina sa loob, sa furnace room, hindi na nila pinalitan yun. In-adjust lang kasi pwede namang magamit yun. I-convert lang siya sa electricity na siya dati is sa oil. Umaandar siya sa oil. So ngayon, mas nakatipid kami ngayon. Kasi noon talagang nahalata ko na sobra yung kinakain, talagang maigi yung parang bayad kami ng bayad na every month ba yung puno ng drum kulang sa heating pag winter. Ang rason dahil daw malakas malakas magkain ng oil yung pag nagagamit ng heating. Ngayon na electricity kami, mas matipid. Kaya yun, yan ang natuklasan namin na So kumusta ang lahat? Malayo na nang napagkwentuhan natin tungkol sa mga gastos, budget, electric, heating. So nabanggit lang guys, kasi habang nagkikwentuhan nga naman tayo, so at least may idea kayo yung buhay dito sa Canada kaysa sa buhay dyan sa Pilipinas. So habang nagda-drive ako papunta sa trabaho, kinikwentuhan ko kayo. At the same time, pwede na kayo mag-sightseeing. Yan, diba? Kitang-kita nyo ang aking dinadaanan. So nasa downtown na ako ng Montreal. So yan ito yung paakyat na kalsada. Tatawid ako ng Renilubig. Ito ang, kumbaga sa atin is Makati. Dito yung mga business establishments, mga hotel, mga commercial building na nagtataasan. So ito ang parang Makati. Ito ang city proper. Palagi ako dito dumadaan araw-araw papunta sa trabaho. Kaya yun. Ang kagandahan lang dito guys, naswertihan namin na noon hindi pa masyado higpit ang ang immigration nang pumasok ako noon dito, caregiver program. So after 2 years nag-apply ng permanent residence. And then after after 2 years, and then in-sponsor ko na yung mga anak ko. And then nang nakapunta na sila dito, after another 2 years, nag-apply kami ng citizenship. So ngayon, puro na kami dual citizens guys. At ang kagandahan dito guys, kasi kung dito ka na nagtrabaho, tulad mga anak ko, nagdito na rin sila nagtatrabaho. So at the age of 60,
pwede ka nang kumuha ng pension. Ang provincial government is bibigyan ka na ng pension. At yung pension mo is depende sa contribution mo na ibinibigay. Kasi pag nagtrabaho ka dito, lalo na yung declared, may kaltas siya every payday na pumapasok sa sa government. So, depende sa contribution mo, yun din ang magiging pension mo at the age of 60 galing sa province. At yung federal, magpe-pension ka niyan pag 65 ka na. So, ulit, ang iba, minimum lang yung contribution, kaya medyo may kaliitan yung kanilang natatanggap. Pero yung mga malaki ang contribution din, malaki din yung kanilang nape-pension. So, hindi paro-parehas ang natatanggap, guys. Tapos, pag nakatrabaho ka na dito ng at least 10 years na may contribution ka, minimum, parang ang pension na makukuha mo, nasa minimum lang. May tabulation yan, may calculation yan ang government kung magkano ang tatanggapin mo. So, ganun guys, dito. Kaya, tulad ko, naka 26 years na ako dito. So, kung magre-retire na ako ng 65, parang nasa 30 years na ako dito sa Canada. So, medyo din, buhay na ako sa Pilipinas kung aasahan ko yung pension. Kasi kung halimbawa mag-pension ako ng halimbawa nasa 2,000 yung makukuha kong pension, buwan-buwan meron na akong kulang-kulang 100,000. Buhay na kami sa Pilipinas kasi hindi kami magre-renta, bayaran lang namin electricity, tapos mag-business, buhay na buhay. At magtatanim ako sa lote para yung gulay libre, kasi mahilig naman ako mag-gardening. So parang yun na lang libangan ko, diba? So yun ang plano. Yun ang plano ng mga nasa ibang bansa usually pag for good. Sa bagay kami, dahil kami dual citizen, pwede kaming pag winter, dahil sobrang lamig dito, siyempre matanda na, mas gugustuhin namin mag-stay ng Pilipinas during winter time. And then pag summer, balik kami dito. Ganun lang gagawin namin. I-enjoy na ang buhay. Dahil pag hindi ka na makagalaw, hindi mo na ma-enjoy kahit may pera ka. Kaya ang ginagawa namin minsan, pag umuwi kami, dadaan kami ng ibang bansa para mag-unwind, makapag-ikot-ikot. Kaya yun lang ang namin, yun lang ang mga namin na habang kaya pa, samantalahin ang buhay, samantalin ang ng buhay na ayan na, hindi na ako makita. Ayan, pakita ko ng mukha kasi magpapaalam na ako. So, kung nakikita nyo guys, balot na balot ako, parang bata na nakabonet. Ayan. Hindi na ako nag-scarf kasi ito malamig ito. Malamig. Mainit ito pag isinara ko na dito hanggang sa liig yan. Ganyan siya. So, hindi ko na kailangan ng scarf. At warm na ang aking jacket. Makapal yan. So, yun lang guys. Nadala sa kwento. Thank you for listening. So, kahit paano nakakuha kayo ng idea na kung halimbawa punta kayo sa Canada o sa ibang bansa man, yung experiences natin halos magkaparehas lang. So, I hope na nakakuha kayo ng konting kaalaman ng buhay-buhay, ang pagkaiba ng buhay natin dito sa Pilipinas at sa Canada. Pero mas masaya sa Pilipinas, kung sa totoo lang guys, mas masaya sa Pilipinas. So okay, so see you in my next video. Thanks for watching. Love you all and Happy New Year 2026. Bye!